What's up mga ka-zone? Welcome back to my channel, Jimmy Song Vlog. So today it's special. So syempre, it's time. No? It's time, Christmas time. Kaya alam mo naman tayo mga Pilipino, pag Pasko, talagang lahat gagawin natin, no? Para mapasaya, lalo na sa mga nangyayari sa atin ngayong taon na to. Sobrang dami. So kanya-kanya tayo ng paraan para makasurvive. Then syempre para tayo yung mapasaya natin yung mga sarili natin, no? So marami namang paraan, so kanya-kanya lang talaga ng trip kumbaga, para lalo na yan ito sa akin, no? Yung pagkabit ko pagkabit namin ng Christmas decor dito sa bahay. So dito nasa likod ko, Christmas tree. So medyo nga lang, no? Matagal nga lang, 2 Sabado namin ginawa. Lalo na yung garland, no? Mamaya papakita ko yung video nun, no? So then yung wreath doon sa bintana, tsaka itong pinaka-last na ginawa ko, na kinabit ko or inassemble ko, yung Christmas tree. Kasi ang theme ko for this year, may patimtim pa, no? So white, silver, and blue, yun yung theme ko ngayong taon na to, no? So panoorin na natin. Ayun na. Ayan, so Pasko na. So nagkakabit na kami ngayon dito. Ayan. Si Alas ang taga-kabito. Kaway naman dyan, Alas. Hello. Ayan. Siya magkakabit na yun. O, extra si Padjet dun, no? Audience. May audience. Actually, kakatapos lang niya magpintura. Subukan na lang ay kabit ulit ito pa isa-isa para hindi naman masyado nakakapagod. So ayan, malapit na matapos. Easy peasy lang kay Alas. Easy peasy. Pero hindi ko pa siya tatapusin ngayon. Hugasan ko muna yung Christmas tree. Arte, di ba? Ayan, kapit lang last. Tapos din natin to. Akala mo pagod ako. Ako nag-tagahawak eh. Ano, kapal na pala nandito ko. Pwede na ako nang magsa Santa Claus nito. Tumutulong naman ako. Tagahawak ako. Ayan. Pakinabang. So yun, no? Continuation, no, ng paglalagay namin itong garland sa kisame. Hindi kaya kasi ng isang at merong trabaho. So patsi-patsi lang. Naglalagay na ng kulay blue. Pero sana blue, pero parang ang tingin ko mukhang violet ito sa camera. Siyempre hindi pwedeng wala yung pintuan ng kwarto. Oo. Para may Christmas spirit.
Ayan, so tapos na. Sige lang, okay lang. Kasama ka talaga. Tapos na ang garland sa kisame. So ang next na, wreath na sa bintana, tsaka Christmas tree. So yung Christmas tree, di ko pa alam kung kailan, basta susunod na yun. Oh, si Alas yan, siya nagkabit niyan. Oh. So ayun, no? So syempre, inuna munang kabit yung garland. Inassemble namin yun. So thank you kay Alas. Shout out kay Alas sa pagtulong na makabit yung garland. So tapos after ng isang Sabado, sunod naman na inasikaso ko yung wreath. Oh, ayan, papakita ko yung wreath kung paano nilagay. So isang Sabado lang din, tinapos ko na lahat yun para matapos na. At na. So, ito, tutuloy ko na yung paglalagay ngayon itong garland tsaka wreath ito sa bintana. So ayun, napagtagumpayan ko rin. Actually putol siya eh. Yan yung pinagtabasan, yung garland na to. Yan yung pinagtabasan ng sobrang kinabit sa kisame. Last year ganyan na rin yung ginawa ko. So ngayon, etong wreath, ang tagal na yan. Buhay na buhay pa rin. Siya ngayon. So next na is Christmas tree na. Ayan, so ang susunod naman is yung Christmas tree. Ito medyo matagal i-assemble or i-decorate, no? Kasi nga ang theme ko is white, silver, and blue. So syempre, medyo may kaartihan tayo. Diba? Kaya kailangan balance, kumbaga. Pag graphic designer tayo, alam natin yung balance eh. So sa design, no? So parang iniisip ko, nagde-design lang ako nito ng isang project, no? Kaya ayun, ito na, okay na natin. Ayan, hello ulit. So ito na, papalitan ko ng balot tong patungan ng Christmas tree. Gagawin ko siyang silver or ito. Oh, silver to, di ba?
Tapos ibubuka natin siya. Parang complicated, di ba? Kung gusto mo lang na magandang Christmas tree, magandang resulta mo, ganito, pag-iigihan mo talaga. Nag-inassume kung maganda yung Christmas tree ko, no? Siyempre, gawa ko yan, buhat ko yan. Tapos nag-iisip ka kung anong theme for this year. Hindi man kaartihan yun. Okay lang naman. Kanya-kanya naman tayong diskarte. Kailangan mo kasing bukahin talaga. Para yung kapal ng Christmas tree, makikita mo yung resulta. Lalo pag nilagay na yung pinaka-top. Last. Ito na yung pinaka-taas. Diba? Maliit lang ang Christmas tree. Kasing tangkad ko lang. Kasing taas ko lang. Kaya kailangan ko siyang lagyan ng stand talaga. Tapos ito, ilalagay na natin ito sa stand. Kasi mamaya, kapag nailagay nila itong Christmas decor dito, bubuhatin pa, lalagay pa doon. So, baka mamaya magpapa. Sinlaki ko lang. Para mas mukha siyang malaki, ilalagay siya sa stand. Ayan, di ba? Biglang tumangkad sa akin yung Christmas tree. So ngayon, lalagay na yung mga
decorations, palamuti dyan para mas maganda lalo. Christmas balls. So this time, flowers naman. Blue and white. Ngayon, pag naglalagay tayo nito, syempre, hindi lang basta-basta, lagay lang ng lagay. Para ka nag-graphic designing dito balance. Yan. Slides na ang lalagay ko. Siyempre, palilibutan natin yung buo. Ako lang pala, palilibutan ko yung buo. Kailangan nakasindi siya para kitang-kita. So, ito na yung white. No? Or, naikabit ko na yung isang lights. For Christmas tree designing, please contact me. Murang-mura lang. Finish. Finish ako muna yan.
So ayun, muntik ko pang makalimutan ilagay ito. Siguro sa kapaguran ko na lang din kalimutan kong ilagay yung Belen. No? Pangarap ko magkaroon ng Belen noon pa. So parang 2 years ago yata, I guess, na nakakita ako ng complete set ng Belen. So madali lang naman siyang ayusin. So simple lang naman, sinimplehan ko na lang din. No, lagay lang ng extra garland doon, tapos mga bulaklak, yan, tapos Christmas light syempre. No, para mas enhance yung Belen. Panoorin na natin. Siyempre, yung arrangement nila. Yung Mary, si Joseph, and si Baby Jesus, the angel, and then the three kings. Then, ito yung parang pastel. Then, the animals. The farm animals. Donkey. Hindi natin yung donkey. Sige ito na. Tupa. So ayun, no? I hope nag-enjoy kayo sa demonstration na ginawa ko. Demonstration ba matatawag yun? No? So, at sana kahit papaano kung sakaling magkaroon kayo ng idea din, no? Shinare ko lang din yan. So, ang theme for this year, Christmas theme for this year is white, silver, and blue. So, 3 colors. So, medyo big deal kasi sa akin to, no? Parang ito na lang ako, ito yung way ko personally para maramdaman ko yung Pasko. So, kahit pa paano, kasi simula nung nawala ang mother ko, nahirapan na ako talagang maramdaman yung Pasko, no? Ang huling Pasko pa na nakasama ko siya is December 2008, tagal na. At I guess yun yung aming complete family picture, yung 4 kami mismo, no? So ginanap pa namin yung ano nun, kasi galing ako ng Singapore nun, yung failed mission ko sa Singapore nun. So 6 months kasi ako nagstay doon for a work. So pero merong hindi magandang nangyari sa Singapore journey ko. So pagka uwi ko dito, ngayon malungkot syempre. Tagal ko nag-stay, tas 3 months lang ako nakapag-work, and then wala ring magandang nangyari. Pero anyway, okay pa rin yun kasi may blessing pa rin yun. So kaya pag uwi ko dito, bakasyon na lang kami. Kung kami sa probinsya, doon kami nag-spend ng Pasko.
So, ito pa nga yung picture. Ito yung family picture namin. Ito po 2008. Christmas 2008. Yan, yung family picture namin na yan. So, ayun. And then, first Christmas ko nang wala dito sa Pilipinas is 2009. Na nasa Riyadh na ako noon. Kaya syempre, hindi ko sila nakasama. 2009, 2010, and then syempre, looking forward, pagka finish contract ko sa Riyadh noon, 2011, looking forward ako na makasama ko ng Pasko. Kasi alam naman tayo, Pilipino big deal sa atin talaga kapag Pasko, mas maganda sama-sama tayong lahat ng pamilya natin. Kaya parang kahit na ano gagawin mo, makasama mo lang yung pamilya mo. Diba? So, ayun, kaya lang, hindi maganda ang nangyari. Nawala si mama ko noon September 20, 2011. So, ayun. Kaya after that, ang hirap na. Ang hirap na para sa akin maramdaman yung Pasko. No, pero alam ko naman yung tunay na meaning ng Pasko talaga. Siyempre, birthday ni Jesus Christ yun. Panganakan din niya. Alam ko yun. Kaya lang, siyempre, as a tao, as anak, ang hirap. Kaya yun. And then, siyempre, after many years, 11, 12, 13, 14, 15, 16, November 2016, na-diagnose naman yung papa ko noon. Liver cancer naman. Si mama kasi is AML Kalimutan ko na ibig sabihin ng AML, pero it's leukemia. So, ayun. Kaya parang after ilang years, 5 years, si papa naman ngayon ang lalaban. So, parang syempre, kasama ko si papa noon. Ako yung kasama niya dito sa bahay kasi yung kapatid ko may sariling pamilya na. So, saka nagbabarko kasi yung kapatid ko So, as panganay, talagang ako. So, yun, kasama ko si Papa ng December 2016. Ganon. So, thank God talaga at umabot pa ng December 2017. Nag 1 year, after a year, talagang nagpasko pa kami na magkasama ni Papa nun. So, anyway, share ko lang pala yung family picture namin nun. Ayan. Yung may sakit na si mama. Kagagaling ko lang ng Riyadh ng mga panahon na yan. Kadarating ko lang. Diretso na kasi ako ng St. Luke's Hospital noon. Pero wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari noon. Pero itong picture na to alam ko na. Sinabi na sa akin ng kapatid ko. Tsaka ng December 2018, wala na si Papa noon. So ako na lang mag-isa. So, ang hirap para sa akin yun. Thank you doon sa mga kaibigan ko na in-invite nila ako sa bahay nila. Pero syempre sa sobrang daming naggaya sa akin nun, may napili akong puntahan talaga. Syempre yung unang nag-invite sa akin. Naintindihan naman nila yung the rest na nag-invite din. Parang hindi, pwede nga lang lahat sila puntahan, di ba? As in then, kinabukasan ng December 25, yun, kaya ako pa rin, syempre, solo until now. December 2019, hanggang sa ngayon, December 2020, I don't know kung ano mangyayari ngayong magpapasko. So, hopefully, may kasama. Or, kung solo naman, sanayan naman na rin ako No? Kaya, ganito siguro ako pagdating every Christmas. Kailangan kong gawin to kasi ito yung way ko Ito yung way ko para maramdaman ko yung Pasko. So, nakaupo ko ngayon, tinititigan ko silang lahat ganyan sa isa. Mas maganda to lalo kapag gabi. Yung patay lahat ng ilaw, tapos ito lang yung nakano. Kaya feel ko talaga. So, I know naman, Mama and Papa in heaven, nakikita nila to. Nakikita nila na kung ano yung itsura ngayon ng bahay pag Pasko. So, sana lang talaga nung time na yun nagawa ko na itong mga ganito para mas maramdaman pa namin lalo nun. Kasi noon tinutulungan ko lang si mama noon kung paano mag-design, mag-enhance, pero hindi tulad ngayon na ganito. Pero syempre, okay pa rin naman yun. Okay.
Nagdrama na tayo. Anyway, so I hope you enjoy watching my vlog. So, it's Christmas time. So, kahit hindi ganun kasaya ang buong taon natin, pilitin natin. Kasi ganun tayo mga Pilipino eh. Likas sa atin ng malakas tayo. Lalaban tayo lagi. No? Kaya, sige lang, kahit na dumaan yung marami. Sinira talaga ng pandemic na yan, yung COVID na yan, yung taon natin. So, marami pa namang way para bumawi tayo. Next year, babawi tayo. So, yun lang. No? So, syempre, don't forget pa rin to like and subscribe, Jameson Vlog. hindi ko talaga nakalimutang sabihin. Anyway, advance Merry Christmas. No? So, see you around. Bye-bye.